Hi Aquarius! Bagong taon, 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang messages. Maaaring ito ay para sa inyong buhay, life in general, mapapamilya, trabaho, pag-ibig, we'll see kung anong aangat o iiwan sa inyo ng inyong mga gabay. Okay, mensaheng gabay lamang po. Hindi ko tatamisan kung ano man yung pwedeng umangat na messages, pero naway, wag lang din po lalaliman as usual. Mensaheng gabay lamang po. Ayokong ma-attach kayo sa cards. Kung ano man yung aangat dito, maaaring ito lang din yung kondisyon sa inyong sitwasyon, nakakaharapin or kinakaharap. Nothing is yet set in stone, guys. Patuloy na meron changes sa ating life. Okay? Guidance lang po. Okay. Sige po. Aquarius. Excited na ba ang lahat? Bagong taon na tayo. 2025. Tayo po ay live na live sa ating YouTube. Babalikan ko kayo guys maya-maya. We'll see. Kuha muna tayo ng ilang messages para sa mga taong ito. Aquarius. 2025. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Message po. Aquarius. 2025 para sa mga taong maaring makapakinig nito. Anong guidance po? Mensaheng gabay? Okay, may isa na. Add pa tayo. The Nine of Swords. Isa-isahin natin yan. The Strength card. Aquarius. Okay, kung Paul, sige, gusto ko pang mag-add dyan. Seven of Pentacles. Aquarius. Gabay po. Okay. Yes, this is enough. So, isahin po natin. Page of Pentacles reverse. The Knight of Cups reverse. Nine of Pentacles reverse. The High Priestess reverse. The Eight of Swords reverse. And the Seven of Pentacles. Hindi po kailangan laliman. I know, meron tayong reversal cards na nakukuha, pero hindi po ibig sabihin ay hindi na agad okay. Okay? Meron lang po itong kalakip na mensahe. So, anong unahin natin? Usaping relasyon. Napakalawak ng relationship sector. Pwede itong mag-apply sa pamilya na rin or ilang nakakasama nyo sa inyong buhay, kaibigan, trabaho, yung ilang taong malapit sa inyong puso, pamilya, kapareha. Isa-isahin natin. The High Priestess reverse, Seven of Pentacles. Okay, I will be straightforward po. Again, maring sa isang punto ito ngayong bagong taon, 2025 Aquarius, napaka-normal. Maharap tayo dyan ng ilang hindi ganon kagaanan panghawakan minsan. Lalo pa kung ito ay may patungkol sa emosyon. Ano? Para bang sinusubok or susubukin ng inyong mga pasensya sa ilang taong ito sa inyong paligid. Pero, nakikitaan naman natin ito ng pag-aayos. Kung alam niyo yan, hindi naman walang perfect na relationship. Maaaring dumaan at gumaan kayo sa ups and downs. Highs or lows, positive and negative. Kaya marahil andito ang Eight of Swords reverse, pinagitnaan. Seven, this is about relationship. Yung ilang plano sa relasyon. Huhugot daw kayo ng ilang dahilan. Okay? Minsan, kapag umaangat yung emosyon na hindi ganun kagaan, panghawakan, pinapaalalahanan kayo ng baraha, Aquarius, na humugot kayo sa ilang dahilan kung bakit ba kayo nai-stress, bakit kayo parang naapektuhan, bakit kayo nag-iinit yung ulo minsan. Napaka-normal. Dahil mahalaga at mahal nyo yung tao, yung relasyon, okay? Yun lang naman, you have to stay positive. Optimistic lang daw tayo na hindi madali sa lahat ng pagkakataon. I know. Pero yun yung pinaka-umaangat dito. Tamang pagpoproseso sa sitwasyon nang hindi tayo napapangunahan ng bugso ng ating damdamin. Kasi kapag masyado tayong nagiging
overly emotional or overthinker minsan, baka dyan. At one point, ay ang ating mga boses ay meron tayong masagasaan, maapektuhan. Alam niyo yun, masaktan. Reversal po ang energy every time. Pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. I know, unang-unang messages pa lang. Yun yung unang hugot natin. Pero dito tayo sa mas light and bright yung energy. Nakakuha man tayo ng ilang reversal again. Maganda po. Meron tayong nakikitang solusyon. May recovery. Malalagpasan. Okay? Ito ay isang proseso. For some of you, no matter what your relationship status, single ka pa man, married, couples, 9 of Pentacles, the Knight of Cups. Ito, lalo pa especially dito sa ilang patuloy ng sinubok ng buhay. Kumbaga, pinatatag na rin kayo ng ilang pagkakataon sa inyong buhay. Meron tayong nakikitang pag-init. Patuloy na pag-init. Pag-init. Mapapaangat nyo pa rin, okay, yung spark sa inyong relasyon. Higit kayong magmamature sa inyong pagsasama. At sa true lang, may pag-bloom. 9 of Pentacles. Ito yun. Kahit pa ito yung reverse, along with your other cards, ay may mga bulaklak. Patuloy na growth. Patuloy na growth. Pakita natin sa live, Aquarius. Merong bunga. Mamumunga. Hindi madali ni talagang parte ng buhay relasyon. Yung minsan hindi pagkakasabay. Umaangat yung ilang differences. Pero nakikita naman natin dito na patuloy kayong may in love. Patuloy na yung connection ay magbo-bloom. Pero syempre pa, it's not always rainbows and butterflies. Sabi nga nila, wala talagang perfect na pagsasama. Pero ito kasi maring kusang umangat pa rin sa inyo. Ano yun? Yung paglaban, okay? Laban kung laban, ganun. At may enjoy nyo ang 2025 sa koneksyong ito na meron kayo sa inyong buhay. Through ups and downs, highs or lows, ayan. Ano man ang kaharapin nyo, together, in a relationship, couples, especially. Itong mga meron ng pinagdaanan na ilang dagok, ilang struggle, difficulty, para bang nasubok na yung connection nyo, higit pa rin kayong pagtitibayin ng buhay sa koneksyong ito. Okay? Kasi angat yung ilang learnings sa pagitan nyo. May hugot. Unang-una pa lang about relationship, Aquarius. Sa realidad ng buhay, ang bawat isa po ay magkakaiba. Just only take what resonate pa rin, Aquarius. Magkakaiba tayo ng sitwasyon. Pero nakikita ko naman dito na mas, maybe a reminder na mas magaan sana. Yung light. Kasi nakakakita tayo dito na may pagkaseryoso. Yung maturity, na ang ganda. Pero may panahon daw na dapat na-handle nyo naman ito ng merong saya. Kasi baka naman nape-pressure ang inyong kapareha, halimbawa. Or kayo mismo. So stay calm, kalma, pahintulutan mo ang iyong sarili na magsaya, na mag-bloom, na para kayong isang bata. Para kayo nagliligawan pa lang ulit, single. Kung ready ka na, why not? Try to go out there. Okay? Put some effort din. Sa huli, ano man ang kaharapin nyo sa inyong buhay, pag-ibig, relasyon, yung happiness, andito dapat. Yung happiness and yung acceptance. Ano man ang kaharapin, piliin nyo pa rin sana ang maging masaya. Hi! May hugot. Minsan, ang hirap i-deliver ng ilang messages, pero stay positive, optimistic sa iyong buhay, relasyon. Okay? Para sa ilang single, baka hindi makarelate doon kasi may hugot. Parang meron na itong ilang danas na. Sabi ko nga, parang dumaan na kayo sa ilang hindi ganun kagaanan. And this time, parang mapapangat nyo yung renewal, yung rebirth, may mga bago para sa higit nyong ikatatatag. Kung ito lamang po ay iaalaw nyo. Single, if you're ready to mingle again, meron tayong love potential na nakikita. Meron. May pag-grow pa nga.
Yun lang, of course, kung ready ka na, kung nanaisin yung kilalanin itong taong ito, kung meron mang pumasok na someone talaga, or kung andito na kayo ngayon pa lang sa dating stage, tulutan mo, just go with the flow. Go with the flow nang hindi ka naman sobrang nagmamadali rin. Go with the flow, enjoy each other's company, have fun, at paangatin mo yung enjoyment na deserve mo. Deserve mo ang maging masaya. Okay? Okay, ano pa bang manghugot natin dito? For some of you, bunga yung umaangat, guys. Merong magbubunga mula dito sa ilang patuloy na inihahain sa inyo ng universe, sa inyong love life or relationship, family, mamumunga. Patuloy na growth. Minsan talaga sinusubok lang, minsan may tagtuyot, taglamig. Sinusubok yung inyong pasensya, kung yung inyong mga PC, paano nyo pangahawakan ng sitwasyong ito. Pero may bunga. Speaking of bunga, the High Priestess, 9 of Pentacles, 7 of Pentacles, kung andito na yung pagpaplano, couples in a relationship, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Okay, simpleng tarot card reader lang tayo. Pero meron ako nakikita ditong mamumunga. Kung ready na, okay, this is something na hinihiling na rin ng ilan sa inyo at hindi naging madali para sa ilan yung pagbuo. Ayan, pagbuo. Maari kasi pong merong makabuo. Merong baby blessing. Kung hindi to mag-apply sa inyo mismo, single, especially, wag nating ipilit. Maaaring ito ay mag-apply, mag-reflect sa ilang taong malapit sa inyong buhay, pamilya. Maaaring meron pong dumagdag na family member this 2025. Pero kung sa iyo mismo ito at matagal niyo na itong pinagdadasal, ngayon pa lang, i-claim na natin ito. Okay, pero kung hindi pa kayo ready, of course, guys, you have to be extra careful. Kasi naman totoo yun, kapag ang pagkakaroon ng isang anak, lalo pa sa mga panahon ngayon, ay isang hindi lang responsibilidad, pero napakalaki na responsibility. So, you have to be ready. Kasi baka unexpected po ito for some of you. Okay? Hi! Napapahay si Moonchild sa mga bumabagsak. Ang ganda naman, mamumunga po. Kahit pa sa mga panahon, sabi ko nga, parang ang bagal ng progreso or ng proseso, na natutuyot na mga bulaklak. Ayan, single. Pero meron. Meron po. Go with the flow. Enjoy nyo muna yung pagkakataon na ito. Kung nasan kayo ngayon, yun naman yung mahalaga. Paangatin yung kasiyahan at yung pagmamahal sa paraan na pwede nyong maipakita sa mga taong ito na nasa inyong paligid. Okay? Okay. Gusto ko mag-add. Agad-agad po. Aquarius. Wait lang. Iano natin. Kasi kapag... Ayan, laban ulit natin. Kasi pag tuloy-tuloy po sa camera natin, ayan, baka mag-stop na naman siya kagaya sa Pisces last time. Pero anyway, Aquarius, add tayo. Aquarius, 2025, ano pang kailangan marinig ng mga tao? Ito, ayan na, may bumagsak na. Add pa tayo dyan. Aquarius. Guidance po sa mga taong ito. 2025. Okay. Tingnan natin. The 9th house. And the Aries. Aries sign. Hindi kailangan mag-apply po. Yung pinaka-energy. Gusto ko pang mag-add ng isa. Okay, Gemini in the 11th house. Sige, add na rin natin to. Aquarius, Aquarius. 11th house, ikaw yan. Kaya siguro sumama sa kamay ko na rin. Aquarius, you're in the 11th house of... Ang lawak niyan. Diyan pumapasok yung inyong mga hopes, your dreams, your wishes. Yung energy ng Aries, ito kayo, yung pagiging independent nyo, yung pagiging leader nyo, or pagiging boss-like sa kung anong katayuan nyo sa trabaho, sa relasyon. 9th house, this is all about learnings or realizations. Kung meron kayong inilalaban sa inyong buhay. Travel ba ito? Pwede rin for some of you. Or ilang dokumento, legal documents, travel documents. Gemini, i-claim natin. Ito yung energy lang po. Hindi kailangan mag-apply sa inyong sign.
i-claim natin na ito ay something na may magandang kahihinatnan. Ayan. May magandang flow this 2025. Balik tayo sa single, If ever single Aquarius. Kasi dito yung Gemini, yung energy ng Gemini is in the 3rd house of connecting, connection, communication, technology, 11th house kayo mismo yan. Aquarius again. About technology yan. Yung pagiging futuristic nyo. Kung sakaling hindi mag-apply yung ilang una kong messages, lalo pa kung wala sa isipan talaga din. Pero wala sa isipan, pero nais. Why not connect, communicate, kahit over the net lang po ito. Okay? Wag kayong, pero again, kung ready to mingle, why not? Meron someone na maaring dumating. Pero ito ay isang something, isang bagay na kailangan din ng effort. Kasi wala raw mangyayari kung andito tayo sa ating mga comfort zone. Totoo naman yan. Pero kung hindi pa handa, huwag ipilit. Iba-iba po ang bawat isa. Pero kung ready ka na, put some effort. Put yourself out there, kahit over the net. Nabibigay din po dito ang, halimbawa, dating apps, why not? Try something different. Try something new sa inyong mga approach. Kung paano kayo pwedeng makakilala. Okay? Or pagdating sa ilang kaibigan na meron kayo, maaaring magbigay din sila. Pangatin mo yung social side or pagiging sociable. Meron kayo niyan. Meron kayong pwedeng someone na makilala. Kahit over the net, 9th house, travel. Or ilang connection na pwede nyo mabuo abroad, international agenda. Ito yung umaangat. Okay? Kung hindi na talaga ito mag-apply para sa ilan sa inyo, single, couples, in a relationship, okay. Then, maaaring ito na tayo. Pasok na natin. Usaping trabaho. Baka dito tayo. Ang lawak ng relasyon. Just only take what resonates sa ilang aking nakita at na-mention. Usaping trabaho, buhay, karera, maging ano pa man po ang inyong pinagkakakitaan, pinagkakaabalahan. Possibly, dito rin kayo higit na maglaan ng energy. That's 2025. Okay? Parang kanina may ilang 2024 akong na-mention. Hindi pa kasi tapos ang 2024, nire-record na natin to. Oo, advance tayo. Bilang kayo yung mga Aquarius, very futuristic. Live na live tayo. So, ayan guys, babalikan ko kayo maya-maya. Okay, kung hindi mag-apply sa relasyon at wala pa talaga doon ang isipan ng ilan sa inyo, ngayong 2025, andito ang goal nyo kung paano kayo kikita, kung paano magiging, alam niyo yun, mamumunga ang inyong buhay karera. Eto na. Ano yun? Maangat yung kakayanan nyo. Yung energy. Hindi nyo pa man ito ma-realize sa inyong mga sarili. Ay, dito po. May ilang exciting ganap akong nakikita pagdating sa trabaho. Trabaho, or kahit dito sa matatawag nyong parang hilig nyo. Yung mga gusto nyong gawin. Okay? Or gusto nyong mapuntahan. Iba-iba tayo ng paraan doon sa matatawag nyong hobbies, okay? Or gusto nyo pang bigyan ng diin sa inyong buhay. May ilang ganap. Parang dito rin matutuon yung focus ng ilan. Pagdating sa inyong mga passion, sa inyong mga mahal gawin. Yung Aries energy in 9th house, fire sign, kung saan kayo nag-iinit. Kung saan kayo parang hindi, nagtatrabaho, yes, pero hindi kayo nagtatrabaho. Ano yun? Parang nagtatrabaho kayo, pero parang hindi kayo nagtatrabaho kasi na-enjoy nyo yung ginagawa nyo. Ayan. Aquarius. Sundin nyo. Dahil yun. Kung ano yung tinatawag ng inyong mga puso. Kasi baka dyan kayo higit na lumago. Okay? Halimbawa, you can turn your simple hobbies or yung mga hilig nyo into a career or extra income. Why not? Paangatin yung diskarte, yung pagiging leader, okay? Yung kakayanan nyo, na meron at merong ilang pwede pa kayong magawa sa inyong buhay. Huwag kayong mawala ng pag-asa. 11th house is about your hopes, your dreams, as I've mentioned.
Okay? Meron at meron. Lalo kung hindi nyo pagdududahan ang inyong kakayanan. I mean, meron at meron kayong magagawa pa. Try something different. Yung pagka-unique nyo and futuristic, pagiging innovative ng mga Aquarius. Bigyan nyo ng pag-aksyon, unti-unti. This is something proseso, lalo pa sa ilan na merong something na bubuin nga po na bago ngayong taon. Samahan ng tiwala, pagtitiwala sa inyong mga sarili, sa proseso, at syempre pa, 9th house. Dito to, sa inyong mga 9th house, the High Priestess is here. Pagdating sa inyong mga faith, maging ano pa man po ang inyong religion, samahan lang ng dasal. Okay, dasal lang. Alam naman natin how powerful ang prayer. Pero, dasal at pagkilos. Syempre pa, dapat mangibabaw pa rin yung pagiging goal-oriented nyo. Goal, career-oriented, and yung hard work. Syempre pa, kailangan sabayan ng pagkilos. Kahit nangingibabaw dito, yung pangarap, sasamahan ng pagtitiwala at pagkilos. Work, grind kung grind yung aking nakikita. Actually, for some of you, possible na may ilang projects po. Opportunity, offers, ganyan, extra work na pwedeng matanggap. May pagka-busy. Busy and productive ang 2025. And work doesn't feel like work na po kasi na-enjoy mo. Or maybe this is a sign for some of you, Aquarius. Tanungin ng sarili, nag-e-enjoy ka pa ba sa iyong posisyon? Masaya ka pa ba sa iyong ginagawa? Okay? Kasi kung hindi na, maybe ito na, a sign na sundin kung ano yung nandyan sa puso mo. Kailangan yung passion mapaangat mo daw po ngayong taon. Hindi na lang sa pagiging practical tayo. Pero syempre pa, magkakaiba po ang bawat isa. Kung kailangan mo muna, kasi hindi lahat sa atin ay nabibigyan ng oportunidad na sundin kung ano yung gusto ng iyong puso. Kung ano yung gusto mong gawin. Kung ano yung hinihila ka pagdating sa iyong calling. Dahil na rin sa hirap ng buhay, sa ilang obligations, diba po, sa ilang kinakaharap natin, sa mas practical. Pero, hindi mo naman kailangan din bigyan ng control ang sarili na wag na lang. Yes, pwede mo naman yung gawin ng nasa balance, time management, why not? Unti-unti. Pero, wag mong pigilan ang sarili kung saan ka hinihila ng puso mo. Pagdating yan sa work, okay? Ganun yung energy na nakukuha ko sa inyo. Tanungin ang sarili, nandito pa ba? Nagiging masaya pa ba kayo? Or dahil na lang, nagiging practical? Dahil sa hirap ng ating dinadanas right now. Pero, hindi man agad-agad, kahit na ipagpasantabi nyo na lang muna, unti-unti, huwag mo rin kalimutan ng iyong kasiyahan, kung saan ka higit na magiging. Alam mo yan, kasi baka dyan ka mag-grow, hindi mo pa ma-realize. I mean, hindi mo man yan maisip, baka merong something growth pala dun, kapag sinunod mo kung ano yung mahal mo, or kung ano yung gusto mong posisyon. Maging ano pa man yan. Samahan ng kasiyahan, or kung saan kayo mag-iinit, nag-i-enjoy sa inyong ginagawa. Hi! Ayan ang umaangat dito. Dahil nga may pagka-busy, productive, nakita ko kasi 9 of Swords, unang-unang bumagsak, tapos the Strength card reverse. So, definitely, papakiram naman po ang sarili. I mean, syempre pa, sa dami ng ilang gawain, ganap na ito sa buhay, trabaho, karera, relasyon, pakiramdaman din po ang sarili. The Strength card reverse. Listen to your body, guys. Sobrang mag-a-apply ito kasi mag-highlight astrologically ang inyong 6th house of health next year. Ito, 2025. Especially on the second half of 2025. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero sa part na ito, tanging kayo po ang higit na makapagsasabi. Lagi nyo pong papakiramdaman ang inyong mga sarili. Kayo lang ang higit na makapagsasabi niyan, guys. Okay? Sapat na pahinga. Ganun lang to. At alisin po, tulungan ang sarili na huwag mapag-alala. Baka ganun din to eh. Or talagang walang pagtutulog minsan.
dahil sa dami ng isipin sa inyong buhay. So, pangalagaan mo rin daw po ang ikaw. Huwag mo rin kakalimutan ng ikaw. Deserve mo yung pahinga. Paano mo nga naman magagampanan itong ilang trabaho, ilang obligasyon sa pamilya, kapareha, kung ikaw mismo ay pagod na? Tao ka lang din. Okay? Or a reminder, kasi minsan, kasi nga, nag-iingat tayo, umangat yung pagiging goal-oriented nyo. Baka hindi nyo napapakiramdaman, kayo pala ay pagod na. So, tapikin ang inyong mga balikat, Aquarius. Okay ka pa ba? It's okay to pause. Okay? It's okay na magpahinga. Kasi grind kung grind po yung aking nakikita. Nag-iingat kayo sa inyong pangarap or sa mga gusto nyong matutunan, mapuntahan. So, pahinga rin pag may time. Sa inyong paraan. Okay? Work kung work eh. So, huwag nyo rin kalimutan na mag-enjoy. Iba-iba tayo ng paraan ng pagpapahinga po or pagpapalakas. Iba-iba ang paraan ng bawat isa. Pwede sa pag-travel o mga dito or sa pag-connecta sa ilang taong mahal mo or mahalaga sa'yo. So, yes, laban kung laban, pero pahinga rin pag may time at iwas kayo sa pressure. Okay? At napapanatili mo pa rin sana yung comfort na deserve mo. Mahalaga, na komportable ka, at syempre pa ay masaya. Parang ganun yung word natin. At speaking of work and yung pagiging komportable, yung comfort. Ayun na nga. It could be physically, mentally, emotionally, guys. 9 of Swords, Strength card, yun agad-agad yung umappear at umangat dito sa inyong reading. Okay. Huwag mong kakalimutan lang yung ikaw. Lalo pa kung ngayon pa lang meron kayong ilang iniinda dyan or meron kayong ilang dalahin. Maybe, this is a message na syempre pa, huwag kalimutan ng sarili. Again, hindi po isang professional health advisor ang Moonchild. Pero sa true lang, kung bibigyan nyo ng priority yan, yung kayo mismo, i-claim na natin ito. Okay? Yung balanse, na hindi pagkasobra or pagkakulang. Kanina ko pa naman mention yung growth. May growth. Okay, may development, may improvement sa inyong kalusugan. Kung paglalaanan nyo ng extra TLC yung kayo, more on self-care and self-love. Okay? Okay. Dito pa rin tayo, about health pa rin po. The Strength card. Isang indikasyon lang to na meron kayong lakas, guys, pero napapagod din tayo eh. Napapagod din. Hindi naman tayo si Superman. Pero, okay, for some of you, kung aking i-apply po kasi, sabi kong astrologically, mag-highlight ang yung 6th house. For some of you, maaaring mag-decide kayo to undergo for general or medical check-ups para sa inyong kalusugan. Okay? Kusang pwede itong umangat or pwedeng kusan yung maramdaman. Para rin po sa awareness, okay? Para sa mas maalwan, mas comfort, mas healthy version 2.0 ng mga Aquarius ngayon. It could be physically, mentally, emotionally, guys. Or another message, pinaka-word, this is gonna be the best year para kayo magpagaling, for healing, okay? I-claim na natin yan. Meron kayong gabay. Kasi nga, mag-highlight itong si Jupiter. Na-mention ko ba? Jupiter, the planet of luck, expansion, will enter your 6th house next year. 6th house of health. Jupiter, again, planet of luck ito. Health, ipasok na natin health and wealth. Pero this is something kailangan pa, syempre pa. Pinaka-word, take care of yourself. Focus on your health kung kinakailangan. Everything's still up to you, guys. Okay? Kung ano man yung nakikita natin sa cards, of course, wala dito ang finale sa inyong kinakaharap sa buhay, teleserye. Yung resulta, yung outcome na gusto nyong makita, yung growth, improvements, everything's still up to you. So, self-care, self-love pa rin tayo, Aquarius. Tulungan ng sarili. Okay, gaano man parang ang busy ng buhay, tapos minsan yung kumakaharap pa tayo dun sa tensyon.
in life na hindi maiwasan. Very normal. Claim natin na magiging maganda ang inyong enerhiya kasi the Strength card reverse kung tutulungan nyo po na kahit paano maglaan din kayo ng prioridad sa inyong mga self. Magpaspa, magpaganda, magpahilom ng ilang sugatan. Kung meron kayong dinaramdam dyan. Okay, check in your health. Aquarius. So, nagbigay din about health, family, work. Ang daming ganap, guys. 6th house. Na-mention ko rin si 6th house. Kasi ang lawak din ito. Bukod sa work din yan, i-add ko to additional astrologically for some of you na merong mga pets. Or alaga. Alaga na hayop. Aso, pusa, ganyan. Sing mga pet lovers sa inyo dyan, Aquarius. Maring bigyan nyo lang din sila ng extra TLC this 2025 or meron kayo talagang paglalaanan na extra sa kanila ngayong taon. Kung kayo man ay merong alaga, okay? Or if you're into pets. Or isang indikasyon ito na higit kayong mapapalapit sa kanila. Or why not? Baka sakali, makatulong sila. Kasi totoo naman yan, ano? Ang sabi nga nila ay stress reliever ang mga pets. So, additional lang naman yun. Guys, kuha na tayo ng pinaka guidance advice na kailangan marinig ng mga Aquarius ngayong 2025 mula po dito sa ating ilang napag-usapan. Parang nanghina rin si Moonshine. Yung Strength card kasi 9 of Swords, umangat. Parang nalobat din yung energy ni Moonchild. Ang haba ng reading natin, pero guidance po. Hingi tayo ng pinaka, ayan na. See the bigger picture. See the bigger picture at pa tayo. See the bigger picture. So, sa mas practical lang, baka sa dami ng pwede nyo kaharapin, meron tayong hindi makita. Okay? Meron tayong makalimutan. So, take it easy. Don't be too hard naman sa iyong sarili. At pa tayo? Push through any insecurity. Ang lalim, no? Sige, at pa tayo, ha? Ooh, insecurities. Sabi sa inyo, wala namang perfect. Pagdating sa emotion mo siya. Pagdating sa inyo mga emosyon, say the bigger picture, see the bigger picture. So, huwag tayo masyadong mag-iiwan agad ng conclusion or judgment sa isang sitwasyon na hindi pa kayo sigurado. Okay? At pa tayo, Aquarius 2025, ano pa kailangan marinig ng mga taong ito? Guidance po. Okay. Open up to change. Kayo na to. New Moon in Aquarius. Mga bago. Pagbabago. Be open, remain open sa ilang bago. Sabi ko nga, try something new, something different, take new chances, sabay sa ilang changes, maparelasyon man ito o trabaho, nang nasusunod mo kung saan ka higit na magiging masaya. Aquarius. Open up to change. But still, kasi parang ang dami niyo pang pwedeng matutunan. Ayan, the 9th house, meron kayo pwedeng ma-discover pa, mapuntahan, malaan, maraming pwedeng maganap this year. See the bigger picture. Push through any insecurity. Huwag tayo magpatalo doon sa ilang parang duda, okay, or ilang pangamba na hindi natin kaya or wala tayong magagawa pa, wala na tayong mararating pa. Meron po. Patuloy na growth para sa inyo ngayong taon. Patuloy kayong namumulaklak, namumunga. Gaano man kabagal minsan yung pagbuka ng ng bulaklak. Kasi iba-iba tayo. So, patience, and patience. Pagkatiwalaan ng bawat prosesong ito ng buhay. Patuloy na pagiging bukas ng iyong isipan at puso sa pwedeng ihain sa inyo ng buhay ngayon. 2024, mag-end na lang tayo. Sabi ko sa inyo, minsan nalulutang na si Moonchild. Time check. Live na live tayo. Time check, 3:49 AM po. So, dahil nga mag-end na tayo, dun pa tayo nagbakel. Moonchild.
Ayan, ang may iwan ng barahan, nagkarambol-rambol lang, ilang cards dito. Mensaheng gabay lang, Aquarius, all the best sa inyo ngayong bagong taon ng 2025.